Seraphina's POV. Anong ibig mong sabihin, Vile? Usal ko pero hindi ito sumagot at dalang anak ko papunta sa kanila ng asawa nito. Teka, bitawan mo ang anak ko. Nagtitimpi kong usal dito. Pagkatapos kasi ng picture taking, hindi man lang nito binitawan ng anak ko. At ngayon pupunta kami sa asawa nito. Abat, ano bang binabalak ng lalaking to? Nakasunod lang ako dito dahil hawak kasi nito ang siko ko na parang kinakaladkad ako kasama ng anak ko. Nang makarating kami sa asawa nito, ngumiti ang babae sa akin habang karga nito ang anak nito. Napatingin naman ako kay Vile dahil ang kapal na mukhang kargahin ng anak ko habang anak nito ay nasa bisig lang ng asawa nito. Hi, Serafina. Masayang bati sa akin ang asawa nito. Nagtataka ako napatingin sa kanya. How did you know my name? Tanong ko dahil sa pagkakaalam ko, hindi ko binigay sa kanya ang pangalan ko. Oh, anito at nagtatakang paningin na tiningnan si Vile at tumingin sa akin. I think Vile said your name to me? Anito at ngumiti sa akin. Napatango ako at napalunok. Ayoko silang makaharap sa totoo lang. Magkaklase lang palang anak natin, Sarah. You're so handsome, ha? Mana sa daddy. Anito at diniina na salitang daddy. Ano ba talagang pinupunto nito? Patay na kasi ang daddy niya. Matabang kong sagot at tiningnan si Vile na maglamig ang paningin sa akin. Ano? I am sorry to hear that. Nasanay na rin ako. It's bad to say pero baka hindi talaga siya para sa amin. Sa akin. Patuloy ko sa pagdadrama. Ano bang dahilan ng pagkamatay niya? Anito. Tiningnan ko lamang siya at mukhang chismosa rin palang babaeng to. Pinatay ko. Inatake siya ng sakit niya. Malungkot kong sagot. Napatango ito at napailing na napatingin kay Vile na kanina pa nakatitig sa akin. Kanina pa rin nanginginig ang mga kamay ko na nilagay ko sa likod ko. My God! Hindi pa pala ako nagpapakilala. I am Margaret Noemi Montgomery. Anito at nilahad sa akin ang kamay nito. Serafina, tipid kong sagot at tinanggap ang kamay nito sabay bitaw. Magkakilala na pala kay ni Vile, no? Oo. Excuse me ha, Vile. Akin ang anak ko. Uuwi na kami. May klase pa kasi ako ngayong tanghali. Usal ko at kinuha sa lalaki ang anak ko na nakatulog na pala sa bisig nito. Pero hindi ko makuha-kuha dahil matangkad ito. Ihahatid ko na kayo. Anito. Umiling ako. Ayoko. Baka ano pang isipin ng asawa niya? Wag na. Baka makalistorbo ko sa family day ninyo mag-asawa. Seryoso kong sabi dito. Napataas ang kilay nito sa narinig sa akin. May gulat sa mga mata nito at narinig ko naman na malakas sa tawa ni Margaret. Kaya may pagtatakang nakatingin pa ako sa babae na tawa ng tawa. Tinuro pa si Vile at siya. Babe, mag-asawa raw tayo? Yuck! Wika ni Margaret. She's not my wife, Serafina. Anitong may inis na boses. She is my sister. Malamig nitong pahayag na kinatulala ko sa harapan niya. What? At ngayon ko lang napagtanto na magkamukha sila. Yawa? Ha? Tulala akong usal. Do not call me that stupid endearment of yours, ate. Malamig na usal ni Val sa kapatid na tawa ng tawa pa rin. It has been a week at ganun pa rin ang routine ko. Pero ang naiiba walang Val na nagpapakita. Bakit ko ba siya hinahanap? Nasa sala ako ngayon at gabi na. Wala akong trabaho ngayon dahil holiday. Naka-on ang TV. Nakaupo ako ngayon sa couch. Nasa kwartong anak ko at natutulog. Tanging sa mga oras na to, ang liwanag lang ng TV ang tanging liwanag sa may sala. In my 22 years, hindi ko talaga naranasan ang pag-ibig na yan. Ano bang pakiramdam na may jowa? Kasi grabe naman tong naranasan ko eh. Wala kang jowa, may anak naman. Pero hindi ako nagsisi na anak ko si Wade. Malaki nga ang pasasalamat ko sa anak ko dahil siyang nagpuno sa mga kulang sa akin at sa ibang kulang sa akin. 17 pa lang namatay na ang totoo kong nanay dahil sa cancer nito sa utak. Close na close kami ng nanay ko pero ganun talaga, hindi to kumapit pa. Ang tatay ko naman sa akin sinisisi ang lahat. Anong kasalanan ko? Ako ba ang dahilan kung bakit nagka-cancer ang nanay ko? Sa batang edad ko, minulat na ako ng ako may dahilan ng pagkawala ng nanay ko. Pero may bagong ipinalit din pala ang magaling kong ama. 2 ahas pa talaga. Kahit kailan hindi ako uuwi sa amin. Ewan ko lang kung alam ba nito na buhay pa ba ako. Mukhang wala naman tong pake sa pagbubuntis ko. Dahil mas importante ng 2 taong ipinalit niya sa amin ni nanay. Hindi pa rin matukoy kung sinong malalaking sindikato ang pasimuno ng pagpatay sa mga kriminal at pagtugis sa mga malalaking tao. Basta halos nakaitim po sila.
Hindi po gaano mamukhaan dahil sobrang bilis nila. Mukha silang gangster na parang may pinoprotektahan. Goons! Dinig ko sa TV sa mga sarisaling komento, pero hindi ko na yon tinuunan ng pansin. Iniba ko ang channel at napako ko sa taong ini-interview sa TV. So, Jules, ang yaman at sikat mo na ngayon, ano bang sekreto mo? Tanong ng host sa stepsister ko. Nawala ang emosyon ko sa mga mata nang tumingi si Jewels habang nakatingin sa TV. Parang hasang-hasa na ito sa media. Masasabi ko na maganda naman talaga ang stepsister ko. Mukhang Barbie. Napaka-inosente ng mukha na siguradong mabilis mapaibig ang gusto nitong tao. Wala naman akong sikreto. Siguro just believe in yourself? Nito sabay ngiti. Pumalakpak naman ng tao sa nasabing event. Sa narinig ko, ikaw daw ang magmamana ng Ambani business. Usal ng host na kinakunot ng noo ko. Napangiwi ako. Biglang kumulong ulo ko pero napabuntong hininga na lamang ako dahil sa inis. As if may choice ako. Siguro tiwalang-tiwala na si daddy sa kanya. Good for them. Matalino naman si Jewel. May pinag-aralan. May ipagmamalaki na. Habang ako, nag-aaral pa lang. Wala pang ipagmamalaki. I think so. May na wika ni Jewel na kinatawa na lamang ng host at ng mga taong nakapanood. Pinatay ko ang TV at galit na tinignan ang screen nito. Napayuko ako at umiyak ng tahimik. Gusto ko ulit maranasan na makasama si daddy, pero mukhang hindi na yun mangyayari. Hinding-hindi na. Okay, class, dismissed. Wika ng professor namin sa math. Sabay labas ng pintuan at biglang nag-ingay ng mga kaklase ko dahil sa nakuha nilang score sa short test nito. Ako na walang pake kung maliit man o malaki ang nakuhang marka dahil hindi naman ako nag-study. Liza, ang laki ng marka mo sa test kanina, ha? Usal ni George, isang nerd at matalino talaga nakatabi ko sa hulihan ng upuan. Hindi naman eh. Anong hindi? One mistake lang? Nagdataka kong sabi. Hindi mo tinitingnan ng paper mo nang ipas mo, no? Anito na ikinatango ko. Ikaw ang highest. Anito na kinatango ko na lamang. Hindi naman nakakagulat dahil ewan ko lang minsan kasi kahit hindi pa na itetest ay alam ko na ang solusyon. Bye-bye, baby. Matulog ng maaga ha dahil may work pa si mommy. Paalala ko sa anak ko na ikinapaut ito at kinatawa ko dahil ang cute lang. Ako nang bahala, iha. Mabait nang itong si Wade. Usal ni Tita Vima. Nanginitian ko lamang at tinanguan. Bago yon, hinalikan ko muna si Wade at ibinulong ang salitang I love you, handsome. Bago iyon, hinalikan ko muna si Wade. Nanlaki ang mata nito at namula na ikinalaki naman ang isi ko. Mommy, uwi aga ha? Anito. Yup. Table 65. Kinuha ko agad ang order ng mga ito para ihatid doon. Habang papatungo sa table ng mga ito, napatingin ako sa table 44. Dalawa lang ang lalaking nakita ko. Wala si Vile. Bakit ko ba siya hinahanap? Tumigil ka, Serafina. Here are your drinks. Nakangiti kong usal. At ilang table ang naikot at pabalik-balik ko na ikinasakit ang mga paa ko. Kanina kasi hindi nagbabago. Nakaupo ako dahil dumarami na mga tao sa bar. Table 84. Kinuha ko yon pero dahil sa hindi ko na nga kaya na maglakad pa, dahil nanginginig na iyon ay ang drinks na nasa tray at nahulog. May isang babaeng nabuhusan ng drinks sa damit nito. What the? Tumingala ako sa taong iyon dahil nasa sahig ako at nakaswat para linisan ang bubog. Hindi kami gaanong napapansin dahil sa lakas ng music. Pero kinakabahan na ako sa kung ano man ang nangyayari sa akin. Serafina? Gulat na usal ni Jewels. Bakit siya pa? Tinignan ako nito sa ulo, patungo sa paa ko, na natatawa ito. Hindi ako makapaniwala nagtatrabaho ka sa ganitong ka-cheap na trabaho? Panguuyam nito. Hindi ako sumagot, nakatingin lang sa kanya. Matangkad to dahil naka-heels habang ako, nagbumukhang maliit dahil nakadolsyos lang ako, kahit magkasing tangkad lamang kami. Huwag kang mag-alala, sa damit ko, hindi ako magagalit dahil baka pinagbabayad kita'y wala ka na mapapakain sa anak mo. Sarkasiko nitong usal na kinakuyom ko sa mga kamao ko. Dad is very disappointed in you. Mas mahal niya na kami kasi sa inyo ng patay mong nanay. Pak! Hindi nito natapos ang sinabi nang lumapat ng mabigat kong basang kamay at may dugo na sa mukha niya. Gulat na gulat ito at nakaagaw na kami ng pansin. Nagdurugo ang kamay ko dahil kamay lang ang gamit ko sa pagkuha ng bubog sa sahig na meron pang natitira.
May dugo na rin ang tuhod ko na mukhang nadamay pa. Pero wala akong naramdaman na sakit ng mga oras na iyon dahil ang galit na namumuo sa kalooban ko sa babaeng nasa harapan ko. Sabihin mo na ang lahat ng gusto mong sabihin, pero wag mong idadamay ang nanay at anak ko, Jewel. Mahina ngunit may diin kong wika sa kanya. Na galit ang makikita sa mata ko. Ang kapal na mukha mo. Sige, mas ekskandalo ka. Tingnan natin kung ano mangyayari sa iniingatan mong reputasyon. Malamig at galit kong usal na ikinanganga nito. Dinuro ako nito pero may mabilis na kamay ang tumampal doon. Who are you? May inis pa rin sa boses ni Jewel na alam kong ako ang dahilan. Pero napatigil din ako at napatulala sa kaharap na lalaki na nakatayo na sa harapan ko. Natatabunan na si Jewel. Malaking tao at napaka-broad ng shoulder nito at mabango pa ang amoy na CEO. Nakatingala ako sa lalaking nakatalikod ngunit kahit nakatalikod ito'y kilalang kilala ko ito. Vile. Ewan ko ba? Para ako nakahinga ng maluwag. Vile Montgomery II, right? Jewel said with a flirty tone. Vile Montgomery. So that's his full name. Ang bilis ng tibok ng puso ko nang lumingon to sa akin at nakita kong mukha nito na pinasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa at tag-igting ang panga nito na may galit sa mga mata habang pinag-aaralan ng mga sugat ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko nang lumingon sa akin at nakita kong mukha nito na pinasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa at tag-igting ang panga nito na may galit sa mga mata habang pinag-aaralan ang mga sugat ko. Matagal ang pagtitig niya sa kamay ko na ikinatingin ko rito sabay tago noon sa likuran ko. Hindi ko magawang sabayan ang titig nito. Yung kaba ko, dumoble na. Sa mga nakatingin ngayon sa kanya, di naman ako kinakabahan kay Jewel. Sino ba siya para kabahan ako? Vile, don't you remember me? Dinig ko kay Jewel na mukhang pinipilit talaga na pansinin siya ni Vile. Napatingin ako kay Vile nang tumingin to kay Jewel. Ewan ko ba't parang bumigat ang kalooban ko? Hindi ako natutuwa na hindi ko ikinatuwa. Napayuko ako at napabuntong hininga. Gusto ko nang umalis sa harapan nila. Nakakaagaw na kami ng pansin. So, magkakilala sila noon? Are you hurt? He said coldly na mabilis kong kinatingala rito dahil sa paghawak ito sa chin ko. No. Mabilis kong sagot at hindi ko na marinig pang ibang ingay dahil sa sobrang lakas ng kabog ng puso ko. Bakit ako kinakabahan? Nanlalamig ako. May mga umiikot sa tiyan ko at gusto kong maiyak dahil hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Nangihina ako. Magkakilala kayo, Serafina? May pagtatakang tanong ni Jewel sa akin. Marinig sa boses itong pagbabait-baitan pero ramdam ko yung gigil. Let's go. Malamig na usal ni Val sa akin at bigla akong hinawakan sa braso. Sabay hila sa akin palabas sa maraming tao. Bakit natutuwa ako sa hindi pagpansin nito kay Jewel? Di na ako nakapalagpa dahil gusto ko na ring umalis doon. Tumigil na kami nang nasa labas na. Nakatayo kaming dalawa sa labas. Thank you, Vile. Usal ko. Nakayuko pa rin ako. Kinakabahan kapag napapatingin ako sa mga mata nito. Look me in the eyes, Serafina. Anito na mabilis ko ring sinunod dahil sa paggamit ito sa boses na hindi ko mahindian. Napapanunok ako na magtamang paningin namin. Pero ang mata nito'y tiningnan ng bawat sulok na mukha ko, pababa sa katawan ko na kinasiwa ko. Follow me. Let's handle your wounds. Anito. Wag na, kaya ko naman. Tiningnan ako ni Vile na masama na ikinakaba ko. Anong ginawa ko? I don't want to repeat myself, Serafina. Anito. Di na ako nakapalagpa nang binuksan itong maliit na kotse na ikinagulat ko. Napansin ko yon pero sa kanya pala yon. Nagdadalawang isip akong pumasok dahil mukhang napakamahal noon. Hindi na babagay sa katulad ko. Nang makasakay ako sa backseat, nagtataka ako dahil malamig akong tinignan nito sa mirror at gamit ang labi tinuro yon ang katabing upuan sa passenger seat. I am not your driver, Serafina, so sit beside me. Anito na ikinapula ng mukha ko. Tumango ako at mabilis lumabas at pasok sabay sakay sa kotse at sara ng pinto. Better. Anito sabay andar ng kotse nito. Ibalik mo ako rito, Vile, na hindi kasi ako nakapagpaalam sa amo ko at saka baka mawalan na ako ng trabaho. Nag-aano lang usal ko dahil napaka-importante ng trabahong yon para sa akin. Alright, tipid nitong sagot. Tumigal kami sa convenience store at siya pa talagang bumili ng mga gamot para sa sugat ko. Hindi sana ako papayag pero hindi rin to magpapatalo sa malamig na paraan.
Napatakip ako sa bibig na madampian nito ang sigat ko sa gitna ng tuhod ko. Oo rin, siya ang naglalagay at kumagamot. Fuck! Mahina nitong wika nang mapatingin sa reaksyon ko. Sorry. Don't moan, Serafina. May babala nitong sabi na kinatango ko lamang kahit pa nagtataka ko. Pinipigilan ko ang bawat ungol ko habang nilalagyan nitong alkohol ang sugat ko. Pero napapatingin to sa akin at tinitingnan ako ng masama. Nakanguungol ako baka katapusan ko na. Is it really necessary to wear that kind of skirt? Anito na matapos akong lagyan ng huling lunas at pinasadahan ng legs ko na kinapula ng mukha ko. Yan ang uniform namin. I don't like it. Wala ka magagawa. At saka ako, kami, ang nagsusuot, hindi kayo? Let's go back now. Thank you again, Vile. Seryoso kong usal. Totoong hindi ako makapaniwala na tinulungan ako nito. Akala ko napaka-aggressive nitong tao pero hindi pala. May smooth side ito at naranasan ko. Nakita ko. Pero ang tanong, bakit hindi siya ganito noon? O sadyang hindi ko lang talaga ito kilala, kaya hinusgahan ko na. Pero kahit tinulugan ako nito, may galit pa rin ako rito. Hindi naman na mawawala iyon. Nang makarating ulit sa bar na pinagtatrabahuhan, mabilis akong lumabas sa kotse nito at tumingin muna sa kanya bago pumasok ulit sa bar. Take care, Vile, and thank you. Welcome, Serafina, he said while staring at me, like there is no tomorrow. Sige, nautal kong sagot at sinara na ang pintuan ng kotse nito. Naglakad na papasok sa bar para maipaliwanag ang nangyari kanina sa amo ko. Ang nasabing engkwentro dahilan ng mga delikadong tao. Hindi mapaliwanag kung sino-sino sila o isa lamang ba ang dahilan ng mga pagpatay na ito? Dinig ko ulit sa TV namin habang kumakain ako sa sala para magpunta ulit sa trabaho ko. Buti na lang mabait ang amo ko. Naiintindihan niya, hindi kasi ito one-sided lang. Mommy, perfect ako sa exam. Wow, so smart naman ang handsome baby ko. Sagot ko rito sabay halik sa pisngi nito. Pagkatapos kong magsipilo dahil tapos na akong kumain. Mom, I am not a baby. Anito sabay pahot. Oh, mature na ba ang baby ko na yan? May girlfriend na ba? Pang-asar ko dito pero sumeryosong mukha nito at niyakap ako sa bewang na ikinaluhod ko rito. Mommy, I don't like having a girlfriend. I am contented with one girl and it's only you, Mom. Anito na ikinayakap ko rito. Naramdaman ko ang pag-iinit ng mga mata ko. Na-touch kasi ako sa sinabi ng anak ko. But baby, hindi naman habang buhay kasama mo ako. No, Mommy. No, no, no. I want only you. Galit nitong usal. Shh! Alright, alright. I love you, baby. I love you too. Anito kahit nagtatampo. Habang naglalakad ako patungo sa pinagtatrabahuhan ko, may nakita kong pamilyar na figura na nakatayo sa gilid ng daan habang nakasandal sa kotse nito. Si Vile. Anong ginagawa niya dyan? May hinihintay ba siya? Nanginginig na naman ang kalamnan ko na hindi ko talaga alam kung bakit ako nagkakaganito kapag nakikita ko siya. Nagtamang palingin namin pero nilampasan ko lamang siya. Hindi kasi ako feeling close. Bakit pag tinulungan mo ba ako, makikipag-close na ako? Saka ko siya lang din naman, wag na. Ayoko. Baka maging komplikado pang lahat. Beep, beep. Napatingin ako sa kotseng sumabay na sa akin. Nakabukas ang bintana noon kaya't kitang-kita ko kung sinong nasa loob noon. Hop in, sabi nito. Wag na, Vile. Mabilis kong sagot. Ayoko kasi na lumalapit dito. Hindi ko na makilala ang sarili ko. Serafina. Mabilis nitong usal. Napabuntong hininga ako, tumigil at tinignan ito. Bakit mo ba ito ginagawa, Vile? Seryoso kong tanong dito. Nagtataka kasi ako eh. Napatingin ako sa band-aid sa may kamay ko at tumingin sa kanya na wala man lang emosyon na makikita sa mga mata. Tumigil din ang kotse nito. Kahit kinakabahan ako dahil lumabas ito, mabuti nilang may distansya pa naman kami sa isa't isa. I want to ask you, you're the girl who impregnated in the past, right? Anito. Nanlalaki ang mga mata ko. Napalunok dahil hindi ko maproseso ang tanong nito. Nanlalamig ako at napaatras dahil natatakot ako. Natatakot ako sa sasabihin nito. What if I am? Sagot ko habang nakakayom ang mga kamao. Napadila ito sa pang-ibabang labi at tatawa na mahina sabay malamig akong tiningnan sa mga mata. So, Wade is my son? Anitong mukhang matagal na nitong alam pero gusto kong kumpirmahin. Anong son? Nagpapatawa ka ba? Galit kong usal sabay tawa ng sarkasiko rito.
Naramdaman ko na naman yung galit at bigat na naramdaman ko para sa kanya. I am not the father then? Sagot nitong mukhang naiinis dahil hindi ito ang ama. Vile, wala kang anak sa akin dahil noon pa'y pinatay ng anak mo. Di ba yun naman ang gusto mo? Diin kong usal na kinalunok ko para pigilan ang mga luha sa mga mata. Hindi ako naiiyak dahil sa kanya. Naiiyak ako sa pinagdaanan ng bata na hindi pa nga naisilang ay gusto na niyang patayin. I'm sorry. Sincere nitong usal na kinahulog ng mga luha ko sa mga mata. Huwag kang mag-sorry sa akin. Alam mo kung kanino ka dapat mag-sorry? Hindi ko na mapigilan ang emosyon ko. I want to know him more, please. No, wala kang karapatan, Vile. Oo, sige, anak mo siya. Kahit itatago ko, alam mo naman na eh. Simula na itakwil mo si Wade, Vile, nawalan ka na ng karapatan. Sinong mabuting amang ipapalagdag ang sarili niyang anak? Galit kong sigaw dito. Galit na galit ko siyang tinignan sa mga mata. I want him. I want him to be my heir. Hindi mo makukuha ang anak ko sa akin, Vile. Ang kapal na mukha mo. Maghanap ka ng ibang anak. O kaya just impregnate someone else. Huwag na huwag mong gagalawin si Wade. Nananahimik kami, Vile. Ni isang sentimo hindi kami humingi sa'yo dahil anong mapapala namin? Gusto mong patayin ang sarili mong anak? Hayop ka? Bigla ako nitong niyakap na kinasuntok ko sa dibdib nito, pero malakas ito. Huwag mong kunin sa akin ang anak ko, Vile. Nagmamakaawa ako. Umiiyak kong pagmamakaawa sa kanya. Gagawin ko ang lahat. Pahabol ko habang lumayo sa kanya. Malamig lang akong tinignan habang umiiyak ako. Nakapumulsa na ito and I can see the way he tilted his head. Really? Gagawin mo ang lahat? Anito na mabilis kong ikinatango. Di na ako makapag-isip ng tama sa mga oras na yon. Kahit ano, wag mo lang kunin ang anak ko sa akin. Anak natin, Serafina. Pagtatama nito. Alright, hindi ko kukunin si Wade. Anito na ikinahinga ko na maluwag. Maraming salamat dahil kayong dalawa ang kukunin ko at sasama kayo sa mansyon ko. Pahabol nito na kinangangako sa harapan nito. Hindi ako makapaniwala sa sinabi nito. Ang luha ko kanina ay parang nawala na lang bigla. Anong pinagsasabi nito? Bakit kasama ako?